Shalom, shalom. Sa mapagpalang umaga. Shalom, shalom. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, in thy name we ask thee to bind and silence all powers and forces that do not accept thee as Lord and King in the air, in the water, in the ground, the netherworld, and nature and the spiritual world. I ask thee to bind all demonic action and demonic communication. Lord, shield us whole face, all of us here, and all our intentions in the precious blood of Jesus Christ. Mama Mary, we ask thee to surround us with thy mantle of protection and cast Satan's power in our lives. Saint Michael, Archangel, we ask you, and all our guardian angels to defend us in the battle against Satan and the powers of darkness. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, na malimit kong pinanghawakan for the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Amen. So, shalom. So, ang gusto ko i-share sa inyo, quite long time na hindi ako nakapag-live or nakapag-share about patungkol sa Word of God or about sa Catholic faith natin. But by this time, because I have time, ang isi-share ko sa inyo is about our Catholic faith. Though, about Catholic faith sana yung isi-share ang title. Pero sabi ko, remember him. Series pa rin ito ng ginagawa kong Preaching in the Wilderness series. At ang pinaka-title is Remember Him. Kasi, sinasabi ko, Preaching in the Wilderness series sapagkat dito sa TikTok ay napakarami pong nagla-live at this very moment. And then all throughout the world is napaka-broad yung naabot ng TikTok. But, alam naman natin dito sa TikTok ay kung hindi mo ma-sure sa bagamat napakaraming tao kung may makikinig sa iyo or may magtiyaga na makanood sa iyo, pakinggan ka sapagkat napakaraming nagbo-broadcast dito ng live dito sa TikTok. So, ang aking isi-share is about our Catholic faith entitled Remember Him. So, malawak ito kaya ito po yung aking teksto na kinuha ay coming from Ecclesiastical or what we call this mga ngaral sa Tagalog or Ecclesiastes English. Sabi po rito, basahin ko natin, napakaganda po nito mga kapatid. Ecclesiastical or Sirach. So, sundan niyo po sa Bible nyo. As I always said, mga kapatid, do not just rely on your Bible app, but buy your own Catholic Bible. As much as possible, if you are Catholic, buy your own Catholic Bible. New American Bible, Claretian Publication, yung magandang Bible, Christian Community Bible, but i-memorize mo lang yung chronology ng Christian Community Bible or yung Biblia ng Sambayan ng Christian sapagkat ang chronology niya is different from other Bible. Iba yung pagkasunod-sunod. Though sa New Testament pareho, pero sa Old Testament maliligaw ka kasi hindi siya usual na katulad ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, and then yung iba na yung Deuterocanon, naka-interspersion, ang Psalms, hindi na siya sa gitna, doon na siya sa bandang malapit sa dulo ng malapit na sa New Testament. So, di ba ang usual, di ba ang ending ng Bible natin is from Sirach, Malakias.
Malakias, yun yung pinaka-ending natin. Pero dito sa Christian Community Bible ay iba yung kanya, parang ang Book of Psalm. Pakita ko sa inyo yung Christian Community Bible ko. Sandali lang. Yan. Ito yung tinutukoy ko. Edition, Catholic edition ng Claration Publication. Mark Nebrida, good morning. At sa lahat ng sumisilip. So yan yung mga kapatid, let us not just rely on Bible app, kasi kung minsan may mga Bible app na hindi reliable since na hindi mo siya alam kung sino yung creator, kaya it can be easily corrupted yung mga text. Though yung Ignatius Press, pwede nyo siya yung Bible app na Ignatius Press, maganda siya. Pang Bible study talaga yon, Catholic edition. So Ignatius Press, yan. Okay po yun. Yan nung mari kong i-recommend sa inyo. Ang sabi po rito sa Ecclesiastico or sa mga ngaral chapter 12, remember him or alalahanin mo, ito pong sinasabi, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Sa panahon ng iyong kabataan, alalahanin mo. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago matabunan ng makapal at madilim na ulap. So very, very strong yung pananalita dito. Alalahanin mo siya bago humihina ang iyong katawan, bago manghihina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Wow. Alalahanin mo siya bago mabungi. Meron na ako. Mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mata. May reading glass na ako. Bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Sa ating panahon ngayon, wala na tayong mga gilingan na marinig. Kasi sa probinsya na lang yun. Kung minsan nga sa probinsya, parang iilan na lang ang merong gilingan. No? So, ang gilingan siguro na tinutukoy nga dito, baka manual pa, yung gilingang bato. Di ba? So, kahit yung mga dimotor, halos ilan na lang sa mga farm area na lang, sa mga agricultural area na lang itong gilingan. See? Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon. Kapag tumanda ka, di ba, ito na yung kalalagayan mo. Kasi very aware ka na. Ang tunog ng awitin ay tuluyang tumigil. Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makakalakad at mag-isa, bago pumuti. Ayan, marami na akong puti. Though merong kinukomersa dito na shampoo sa TikTok, nakapagpapaitim daw. Pero bakit ko papaputiin to? Nag-invest ako ng mahabang panahon dito. Tapos papaitimin ko lang ulit. So, bago dumating ang panahon na di ka na makalakad mag-isa. So, alalahanin natin ang Panginoon bago dumating na hindi ka na makalakad mag-isa. Di ba? Kapag tumanda na tayo, hirap na tayo maglakad. So, let us remember Him. Bago pumuti ang iyong buhok,
at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Wow, very strong na mga pananalita ito. Darating ang araw, ayun ito, na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak, nagdadala sa ilawang ginto. Chandelier, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, ito yung pinaka-memory verse. Ito yung pinaka-memory verse na magandang i-memorize na verse. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga o ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ayan, yan sinasabi niya. At ang pinaka-final conclusion ng verse na ito, hanggang 7 lang, pero yung pinaka-final conclusion ng verse na ito, sa verse 13 to 14, sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. So, ito yung very reason why we have to remember the Lord. We have to remember Him. Pigsotti. I'm from Philippines. Pigsotti. Okay. So, yan yung dahilan kung bakit alalahanin natin ang Panginoon. Kasi darating ang araw na manghihina tayo, puputi na yung buhok natin, magkaroon na tayo ng, ayaw na natakot na tayong umakyat sa itaas, hindi na natin marinig ang gilingan, malabo na yung mata natin, mabubungi na yung ngipin natin, sabi ng Biblia, alalahanin natin ang Panginoon. So, yan yung sinasabi. Kasi sa verse 7, ang pinaka-lundo or pinakabuod ng mga talatang ito sa mga Aral chapter 12. Actually, ito yung luma kong Bible. Ang ganda ng termino na ginamit dito. Magandang balita Biblia to. Printed ng magandang balita Biblia ng Philippine Bible Society. Hindi po siya Catholic, hindi po ito Catholic na tagapaglathala ng banal na kasulatan. Though ito ay may imprimatur at nihil obstat. Sabi dito sa mga Aral chapter 12, verse 7. Ang ganda rin ang termin dito. Dito babasahin ko sa inyo. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na magbigay nito. So let us remember the Lord. Ibig sabihin, parang sinasabi ng banal na kasulatan, let us remember Him or alalahanin natin siya bago mahuli ang lahat. Bago mahuli ang lahat. Sapagkat doon nga sa verse 13, ang sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Then verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen. Kasi sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi niya, sundan niyo sa Bible niyo, kung may Bible kayo, do not just open your Bible up. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, para masanay kayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So ipagsusulit natin balang araw kung ano yung ginagawa natin. Kaya nga, alalahanin natin siya.
Ang kagandahan sa Panginoon na ito, sa Diyos na ating pinaglilingkuran at kinikilala, ay marami siyang mga bagay na ginagawa or ipinapakita at ipinapahintulot na para hindi natin siya makalimutan, para malaki natin siyang maalaala. Di ba? Ang isa na doon, nung pagdating ng Panginoong Jesucristo, kung maalaala natin doon sa the Last Supper, He instituted the Holy Eucharist. Isa yun sa pinaka-primary na palatandaan na hindi natin siya makalimutan kasi iniutos niya mismo na alalahanin natin siya. Ano sa Matthew chapter 26, di ba? Nung before siya ipagkanulo ay nung gabing iyon, nung bago siya ipagkanulo, kasi di ba nung it's about mga Holy Thursday na bago siya ihulihin, at ang sabi dito sa Matthew chapter 26 ay ang banal na hapunan sa verse 26, chapter 26 verse 26 hanggang 30. Ang sabi dito, sa Luke 22, 14 to 20 yung gamitin natin. Wala yung term dito na. Luke 22, 14. Luke 22, 14. Yan. Ang sabi dito. Sa Luke 22 verse 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanya pinaghati iyon at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So, isa sa pinaka-primary na mga bagay na ginawa ng Panginoon, itong yung pag-institute niya ng Eucharist, ng pasasalamat, yung banal na hapunan, yung Last Supper, kung saan sinabi niya mismo na alalahanin natin siya, na gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya, nung sinabi ng Panginoon na remember Him, at inulit dito sa banal na sa bagong tipan sa New Testament ng ating Panginoong Jesucristo, nag-iwan siya ng mga bagay at until now, nagpapaalaala sa atin na sa mga bagay na ito. Remember Him. Naalaala natin siya every time na ma-attend tayo ng Sunday Mass, every time na mag-attend tayo ng Mass, is naalaala natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang Last Supper is an anticipation of the cross, sacrifice on the cross, fulfillment, anticipated in the Last Supper, ang sacrifice ng Panginoon. Ang Last Supper, anticipated, ang death niya sa cross is a fulfillment, and then ang made present for us, anticipated in the Last Supper, and made present for us during Holy Eucharist. So, there is no reason na na makakalimutan natin siya, na hindi natin siya maalaala sapagkat nag-iwan sa mga bagay-bagay nito. At hindi natin ito ma-deny na ito'y walang katotohanan sapagkat kung maalaala natin, kung mag-search tayo, isa ito sa ginawa nung bagong blessed na yung bata pa. Sino yun? Nag-compile siya about sa mga miracle ng Eucharist. Try nyo research yung
Try nyo i-research yung patungkol sa mga himala, patungkol sa Holy Eucharist. There are different places and different period of times na nangyari yung mga miracle ng Holy Eucharist at yung mga nag-examine, di ba, yung the sacred host become a real flesh. And then nagkaroon ng dugo. Then pinreserve ito nung mga pinreserve noong mga nakasaksi nito, and then pina-examine sa mga, alam nyo ba, pina-examine sa mga atheist na doktor. Pina-examine sa mga atheist na doktor, hindi nila alam kung saan ito galing. Then, na-find out ng doktor na nag-examine nito na it was coming from the heart na flesh. And according to that doctor, na ang pinagkuhanan nito ay isang taong severely beaten. Isang taong severely beaten. At ang type ng kanyang dugo is type AB, kung hindi ako nagkakamali. You see? Then, another 100 of years from different place, nagkaroon uli ng ganung klaseng miracle. Lanciano, Italy, sa iba't ibang lugar marami. Actually, miracle, Eucharistic miracle. Try nyo research, makikita nyo from different places. Isa na yung Lanciano, Italy. Then again, different place, different period of time, 100, may mga spaces na gano'n na matagal na. Then another ulit, ipina-examine ulit sa doktor na hindi sumasampalataya sa Diyos, most of them, hindi nanampalataya sa Diyos. Nung in-examine ito, it was again coming from the heart na flesh. Yung bread na naging real na flesh of a human person. It was coming from the heart. Then, na-determine ng doktor na yun, again, it was coming from a severely beaten person. Then, the type of the blood is type AB again, if I got not mistaken. Try to imagine, napakarami pa mga miracle na nangyari patungkol sa Eucharist. That is why, all throughout the Scripture, mga kapatid, tayong mga Katoliko, supposed to be, tayong mga Katoliko, dapat maniwala tayo sapagkat naniniwala tayo sa the real presence of Jesus in the Eucharist. That is why, every time we will receive the Eucharist, tanggapin natin ng may reverence, ng deep reverence. Kasi yung mga miracles na yun, nagpapatunay na nung sinabi ng Panginoon, babasahin natin Matthew 26, ano itong sa Luke chapter 22, Luke chapter 22 verses 14 to 21. Ang sinabi ng Panginoon dyan, ito ang aking katawan, kanin niyo ito. Then nung hinawakan niya ang kalis na nanalangin siya, ito ang kalis ng aking dugo. He never said na ito ang simbolo ng aking katawan. Walang ganun. All throughout the Bible, hanapin nyo. Kung meron kayong makita, i-comment nyo. Wala po kayong makitang ganun. Ito ang simbolo ng aking katawan. Ito ang simbolo ng aking dugo. No. Wala pong ganun. Even dun sa writing sa St. Paul sa 1 Corinthians chapter 11. Ito sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 11. So there is no reason, bakit ko sinasabi ito mga kapatid, for us, para there is no reason that we can't remember the Lord sapagkat nag-establish siya ng mga bagay-bagay para hindi natin siya mismo makalimutan. Siya mismo gumawa ng paraan para hindi natin siya makalimutan, para alalahanin natin siya. So 1 Corinthians chapter 11, sabi dito ni St. Paul, buksan niyo po yung Bible, yung may Bible kayo dyan. I will be posting this video, kaya sinasabi kong ganun kasi pupost ko ito sa Facebook and then sa YouTube channel ko. Kahit sa YouTube channel ko. Kahit walang nanonood or okay lang sa akin. Kasi after this sharing of mine, I am listening to what I am saying. Kasi sabi nga ni Saint John Chrysostom yata yan, sabi niya,
preaching helps me a lot kasi every time na nag-preach siya, ay siya mismo nakapagninilay ng kanyang mga sinasabi. Sabi dito ni Saint Paul sa 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 11, verses 23, ito sabi niya. Sabi ni Saint Paul, sabi niya, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. Sinabi ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Then verse 25, matapos magapunan, dumamputin siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So it is our declaration, it is our proclamation to the world that every time we partake the body and blood of Christ, we are declaring to the world His death and His coming again. So declaration pala natin yun. His death and His coming again. Then sinabi sa Romans chapter 10 verse 9. Anong sabi doon sa Romans chapter 10 verse 9? Sundan niyo sa Bible niyo. Alam ko, memorize ito ng mga kapatid natin, ang mga protestante. Tayo lang Katoliko, hindi. Sabi doon sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So yung pagpapahayag pala natin ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon ay magdudulot sa atin ng kaligtasan. Oh, di ba? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 din, dito sabi niya, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sakupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Then, verse 27, kaya, ito ang paalala niya, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, kung simbolo lang yun, bakit ka magkakasala? At sinabi dito ni Saint Paul, sapagkat kapag tumatanggap tayo na hindi nararapat, nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Take note, the gap of this letter of Saint Paul to Corinthians is ilang taon na ba na nang umakyat ng Panginoon sa langit at lumuklok sa kanan ng Ama. But yet here, sinasabi ni Saint Paul, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, yan. Kaya't dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat, yan, verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa kahatulan laban sa kanyang sarili. So you see, if we are just partaking it without considering the body and blood of Christ, nagkakasala tayo. We are in a mortal sin without confessing. We are in a state of sin. We are not confessing. Tanggap lang tayo ng tanggap, hindi natin pinapalagahan ang katawan at dugo ng Panginoon, tayo ay nagkakasala. So, nakarating dyan, bagamat ang title natin is Alalahanin Mo. So, ang Panginoon sa atin, napakaraming mga bagay na ginawa niya, primarily itong Eucharist sa ating kapanahunan upang hindi natin siya makalimutan. And if we have to dig deeper, ay talagang doon sa mga himala na binanggit ko sa iyo, hindi lang isa yun, napakarami po, countless, even yung Pope natin ngayon, si Pope Francis, nung andun pa siya sa Argentina, hindi ko matandaan ko anong taon niya on. Di ba? So, marami until now, marami mga miracle ng Eucharist na nangyayari until sa ating kapanahunan.
na yung pinaka-bottom line, galing sa puso, and then yung blood type if the same, and then ang conclusion ng doktor is coming from a severely beaten person. You see? Makita mo mga kapatid, kaya nga, there is no reason for us to forget the Lord. Kaya ito yung pinakamabigat, basahin nyo palagi. Alam nyo, yes, Viva Pete Sr., a blessed Sunday, amen. So, Prince Kuyo, sa FD, ayan, Catholic Faith Defender. Praise the Lord. So, hindi natin, there is no reason that we can't forget the Lord. Kaya nga, remember Him. Ulit-ulitin nyo yan mga kapatid. Very powerful na message ng Panginoon sa atin. Then, nagbigay nga ng mga bagay-bagay, nag-iwan primarily nga, inuulit ko, pag inuulit-ulit, sabi sa Biblia, pag inuulit-ulit, ibig sabihin, binibigyan ng emphasis, binibigyan ng diin, para mag-sink in sa atin na it is a must for us to remember the Lord. And the Lord, kapag hindi pa natin siya malaala sa buhay natin, yes, brother, dito sa, sa Rizal, kasama namin sila Brother Alex. Yan, sa Rizal. Yan. So, kung hindi natin, kapag makalimutan pa natin ang Panginoon, pagdating sa judgment is napakalaki na, wala nang pananagutan ng Panginoon para sa atin. Because primarily, He left to us the Holy Eucharist for us to remember Him. There is no reason to forget Him. Yes, Brother Prince, taga saan po kayo? GR or so good morning then. Dito kami sa Rizal. Diocese of Malolos. Kakilala ko dyan si Brother Nonoy Lopez, yung author ng Araling Pambiblia para sa mga Katoliko. Yan, si Brother Nonoy Lopez, si Professor Nonoy Lopez. Siya yung kauna-unahang CFD na alam ko na naglathala ng aklat para sa ating pananampalatayang Katoliko. So, okay. So, yan. Yun. May aklat siya po, volume 1 and 2 meron ako. Yung original nyo dating aklat, una ko nakita sa podium dun sa ADV sa Ortigas. Wala pa ako nakilala ng CFD noon. Nakabili na ako ng aklat ni Brother Nonoy. Ngayon yung title ng aklat niya binago na. So, yan. So, alalahanin mo, ang sabi ng Panginoon, alalahanin natin siya. Okay, praise the Lord. Sige, okay lang. Ex-seminarista ako pala. Okay lang na maging ex-seminarian, pero wag naman mabackslide kasi meron akong mga kakilala na mga ex-seminarian. Kagraduate na ng seminary. Parang nakita ko, backslide, nakakalungkot. Though kapag may mga activity ang kanilang previous congregation, pupunta pa rin naman sila. Pero meron akong nakikita na parang nagbabackslide. So at least ikaw nagsaserve ka pa rin sa Panginoon. At the same time ngayon, nasa Catholic Faith Defender ka. Yan yung logo ng picture mo. So, nung sinabi ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 12 na remember Him, then nagbigay siya or nag-iwan sa atin ng mga bagay-bagay na konkreto na mga bagay na hindi natin siya makalimutan. Unang-una na nga yung Holy Eucharist. Yan. Okay. And then, Holy Eucharist. Kasi sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At of course, natural, hindi ko na masyado palaliman yan kasi tinalakay na yan ng maraming Catholic Faith Defenders, mga matatalinong mga Katoliko, na ang terminong pag-alaala sa konteksto ng mga Hudyo is not just to think
but to made it present, to made it present sa ating kapalahunan. Kaya nga yung ang Last Supper is an anticipation ng sacrifice ni Jesus sa cross, and then made present for us in the Eucharist, and then fulfilled in the cross of Calvary. It is made present for us in the Eucharist. So, kapag makalimutan pa natin ang Panginoon pagdating sa Judgment Day, we have no reason at all na kung ano man yung ipangatwiran natin. Lord, wala pong nangaral sa akin eh. Lord, wala pong nag-share sa akin ng gospel eh. We have no reason at all, mga kapatid. Ito nga sinabi nga sa inyo sa 1 Corinthians chapter 11, di ba, yung sinabi nga na St. Paul. Okay? O yan. Okay, pangalawa, Eucharist. Then there are other things na ibinigay ng Panginoon na parang hindi natin siya makalimutan. Pangalawa is the very church. The very church, the Catholic Church. Paano pa natin siya makakalimutan? Kasi sabi niya, sa Matthew 16, kung babalikan natin, kung nagbabasa tayo ng Biblia, ano sabi doon sa Matthew 16, verse 13 to 18? Nung nagtanong siya sa kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga sinasabi ng mga tao. Then, walang nagsabi ng tama. May mga presumption lang sila, si Elijah ka raw, si Saint John the Baptist, or one of the prophet. But, nung tinanong na ng Panginoon ang kanyang mga alagad, si San Pedro ang nakasagot. Anong sabi doon sa Matthew 16? Basahin natin sa Matthew 16, buksan niyo po yung Bible niyo, kung may Bible kayo dyan. Ito sabi niyo, Matthew 16 verse 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo, sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sabi ng mga sagot. Yun yung narinig nila na sinasabi ng mga tao. Then, verse 15, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Ang unang sumagot ay si San Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala kasi muna anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi nihayag sa iyo na sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa inyo, sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Upon this rock, Peter, Simon, who is weak, according doon sa isa sa narinig ko na aral dati, ang Simon is para siyang katulad ng isang tambo na mahina, na kapag daanan ng tubig, na kapag nakatanim siya sa ilog, kapag madaanan ng baha ay matutumba siya. Then later tatayo ulit. Yung Simon, yung parang tambo daw yan, weak. Kaya weak. But the Lord changed the name of Simon into Peter, which means rock. And then sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, that even the gates of Hades cannot prevail against it. So, ang simbahan mismo ay isang testamento na bilang katatanda na hindi natin makakalimutan ng Panginoon. Then, kung titingnan natin ang kasaysayan ng simbahan, hindi ito'y sinasabi niya ng Panginoon na kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig sa Kanya. Ang Catholic Church is the church referred to this verse or chapter. No one else, no one can claim that. No one can claim this, even those
sect and denomination who are here in the Philippines who claim that this verse belong to them, they cannot claim it historically. Pero tayo, we can claim it sapagkat tayo lang na mga Katoliko ay may tinatawag na apostolic succession or tinatawag na papal succession. From St. Peter until Pope Francis, we have already a 266 Pope. Dito sa atin may kilala tayo na ang succession nila tatlo pa lang. Yung ama, then yung anak, then yung apo. May kilala tayong ganun, di ba? Yung succession nila sa atin, after ni St. Peter, kay St. Linus. Si Linus, di ba? Nasa Bible pangalan ni St. Linus. Then St. Clement. So, how can we forget the Lord? Sapagkat meron siyang mga iniwang mga bagay-bagay na hindi natin makalimutan. Yung Eucharist nga, and then the very church na itinatag niya, nasabi niya, upon this rock I will build my church, that even death cannot prevail against it. Na hindi ito mawawala. Hindi makapananaig sa kanya ang kamatayan. Kaya kahit nung panahon ng severe persecution during the 1st century until the 3rd century, hindi nanaig ang persecution ng Roman Empire, especially sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko. Kahit pinapakain na sa leon, di ba? May video kayo dito na tinakita sa Facebook na talagang video na ang mga Kristiyano dalhin doon sa Coliseum. Yung Coliseum, di ba? Then, after that, pakawalan yung mga gutom na leon. Then, ang mga Kristiyano ay nananalangin. Pag nag-move sila, saka sila lalapain ng leon. So, the church, kapag ang church mo, kapag ang simbahan mo ay, kaya na very historical ang Catholic Church. Hindi siya putok sa buho. Kaya nga kapag ang simbahan mo ay sabihin mong nakasulat sa Bible, but if you will be asked ano yung historical backup niya, wala kang maipoprovide na nakaka-connect doon sa mga apostol, wala kang maipoprovide, then time will come, kung puro na lang lahat, ganito yung existence, yung mga mamayanin na lang mawala, yung Catholic Church, ay hindi naman talaga mawala. Kasi yung pangako ng Panginoon, upon this rock I will build my church. Even death cannot prevail against it, so there is no possibility of apostasy, total apostasy of the church, because the Lord Himself promised na even death cannot prevail. So, nung persecution, grabe, severe yung persecution, kaya nga diyan sa mga katakom, sila nag-celebrate ng breaking of the bread. Di ba, may mga na-found out sa katakom na bilang patunay na doon sila nag-celebrate. Yung identity nila, instead na cross ang i-display nila, di ba? Ang dinidisplay nila is yung extos, yung isda. Extos, di ba? So, yung extos, isda, is a Greek word na ang ibig sabihin na may hidden word kung titingnan nyo, yung Yesus, then yung CHTUS is Christos. Yan. Kaya nga, yung iba ngayon, di ba, yung mga kotse ngayon, makikita nyo yung Jesus na nakalagay, pero original that is Extos. Na yung ibig sabihin ng Extos is, dinaglat na salita na pumapatungkol sa pangalan ng Panginoon na Jesus Christos. Kaya kahit severe yung persecution, hindi na naeg yung persecution sa simbahan until such time na itong nagpipersecute ay nabaliktad ang sitwasyon. Nagkaroon ng conflict sa pamumuno ni Constantine during that time. May kalaban siya sa kanyang pamumuno. Then nagkaroon ng panaginip si Constantine. He has a vision na ang nagsabi doon ay in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Sabi niya, by this sign you will conquer. May sa kanyang panaginip, nagkaroon siya ng panaginip na nakita niya yung cross at nagsasabing in hoc signo vinces.
Then indeed nagpagawa. Kaya makita natin yung mga sundalo or mga crusader, ang kanilang mga flag, ang kanilang mga shield, ang kanilang mukha ng ay merong tinatawag na mga cross. Then nung naglaban nga si Constantine doon sa kanyang katunggali, sa kanyang pamumuno, nagtagumpay nga siya. Then because of that, na patunayan ni Constantine na it was a clear sign from God that indeed the faith of the Christians, the faith of the Catholic Church is true. Anong ginawa? Inalaw ang malayang pagpraktis ng pananampalataya. Kaya nga, natigil yung persecution. Parang kung nabasa niyo yung aklat ni Esther, yung si Mardukyo, si Mordecai na tiyuhin niya, at then yung kalaban nila na tauhan ng hari, then si Esther na pangasawa ng hari. Di ba later, nagkaroon ng decree na si Haman ba yun? Si Haman, kung naalala nyo, nabaliktad ang sitwasyon. Hindi na na-twist yung yung decree na lilipulin yung mga yung mga Hudyo eh. Hindi na na-twist hindi na reverse yung decision. Ang ginawa nila, nagpagawa ng decree yung hari because of Easter na may karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagtagumpay sila. So nabaliktad, na reverse yung situation. Ganun nangyari kay Constantine until such time na instead na ang Catholic Church ang mawala, yung nagpe-persecute sa Catholic Church ang nawala. Yan. So how can we forget the Lord? May iniwan siya ng mga bagay or mga testamento na nagpapaalaala sa atin. Yan. The church, simbahan. Isa pa, yung pinapakita or nagpapaalaala ang Panginoon sa atin. For us, there is no reason for you to forget God who created you. Ano pa? Just recently, we celebrated the Christmas. Di ba? We celebrated the Christmas. Inumpisahan, actually, September pa lang may mga tugtog na ng pamasko. Until December, though ang atin naman sa Catholic Church, November is, first week of November is Advent season pa lang. Advent season. Then Christmas season natin is December 24 onward up until the feast of the baptism of the Lord. So you see, Christmas, how can we forget the Lord? Kasi ang Christmas na ito ay may mga tibay na mga testamento. Even Israel preserved the place where the Lord Jesus Christ born. Kung saan siya ipinanganak. At ito sa kasalukuyan ay may simbahan nating mga Katoliko. Then how can we forget the Lord? Even ang Israel na hindi nila tinatanggap na ang Panginoong Jesucristo na ay ang Mesiyas. Until now. Marami na mga Jewish people who accept the Lord as the Messiah. Diba? So, how can we forget Him? Pero may Pasko na ito, September ito, alam nyo ba na very commercialized siya? Very commercialized siya. Pero may sinabi sa St. Paul, sulat niya, hindi ko na matandaan kung saan. Sabi niya, may mga taong nangangaral para pasakitan yung kalooban niya raw. Sabi niya, but it's okay for me, at least the word was preached. So, ibig sabihin, ganun din, bagamat very commercialized, used by establishment ng mga negosyante, ang sinasakyan nila ang Paskong ito. But of course, let us be aware na mostly ang kanilang dinidisplay, mga decoration lang, Santa Claus lang. Doon sa Makati, talagang may Belen.
instead na bilhin, di ba? Mostly si Santa Claus lang. Then meron ng, tapos yung si Santa Claus mataba na mabigote. Alam niyo ba sa totoo daw, hindi naman ganun yung figure ng Santa Claus. Kasi isang obispo yan si Saint Nicholas. Ginawa, ang protestante daw ang gumawa niya na parang pamukhang katawa-tawa. So yung Pasko, ang parang sa mga secular, ang intent nila is for business. Pero tapos ginagamit si Santa Claus for secular reason. Para say, kaya ang greetings sa iyo, Happy Holiday, hindi Merry Christmas. So, bagamat ganun ang reason nila for their own business, at least, sabi ni St. Paul, the Lord is being preached. Ito yung isa sa matibay na testamento na sa ating paggugunita ng kanyang kapanganakan, hindi siya taon-taon na, huwag kayong magpaano sa utak niyo, huwag kayong magpamanipulate ng utak na, kapag mag-celebrate tayo ng Pasko is taon-taon ipinanganak ang Panginoong Kristo. Anong klaseng utak yon? Ibig sabihin, tuwing taon-taon na nagse-celebrate ka ng birthday mo, ipinanganak ka taon-taon? Hindi ganon. Ang purpose is for us to commemorate the greatest gift of all, the birth of our Lord Jesus Christ. Di ba sa John 3:16, sabi niya doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him will not perish but will have everlasting life. Ganun. Yan yung palatandaan, isang greatest gift. How can we forget the Lord about? How can we forget God about it? Yan yung greatest testament. Na kahit ang mga Hudyo, sinasabi ko nga sa inyo, hindi sila, until now, many of them are not accepting the Lord Jesus as the Messiah for many reasons. But ang mga places that the Lord was born is still preserved until now. And because of it, kung babasahin natin yung sa Psalm 72, makikita natin doon na fulfillment na dadayuhin ng mga taga-ibang bayan, ng kanilang bayan. Bigyan mo sa tourism pa lang, gaano kalaki yung kinikita nila. Diba? Napakaliit lang na bansa ang Israel. Pero grabe kaunlad, isa na doon ang pinakakuan nila yung tourism. You see, how can we forget the Lord? Christmas. Then, grabe sa atin. Kasi, mo, hanggang December, di ba, kami, hanggang baptism of the Lord. Di ba? Nung Epiphany, nung Sunday, last Sunday, Epiphany, nung January 7, then baptism of the Lord, January 8. Ang baptism of the Lord, feast of the baptism of the Lord. So, how can we forget Him? How can we not remember Him as what our passage or reference scripture na binasa sa mga Ngaral chapter 12 verse 1 to 7? Pasko. So, hindi ito myth. Ito historical. Even kung naalala nyo, even nung dumating ang mga Magi sa palasyo kay Herodes para magtanong kung saan na pinanganak ang hari ng mga Hudyo, nagimbal si Herodes. Kaya nga nagtanong-tanong sa doon sa mga Hudyo. Nagtanong-tanong sa doon sa mga iskriba at mga Pariseo, saan ba ipanganak ang hari ng mga Hudyo? Kahit yung mga Pariseo, hindi sila naniniwala, but they provided an answer to Herod. Basahin natin doon sa Matthew chapter 2. Diba? Tinanong yan, at alam niyo ba yung sagot ng mga Pariseo na yun at mga marurunong sa kay Herodes ay nagmumula sa Mikas, aklat ni Mikas, propeta Mikas. Ito sabi dito, basahin mo natin. Matthew chapter 2 verses
Verses 3, nang mabalitaan ito, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. So, ibig sabihin, verse 6 na ito, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Itong passage na ito ng scripture na kinote nitong mga scholar nito na mga tagapagturo ng kautusan is from the book of Prophet Micah chapter 5 verse 1 and 2. Ephraim, Bethlehem, Ephrata, na bagamat ikaw ay napakaliit. Ito, basahin natin sa Micah. Basahin yung Micah chapter 5 verse 1 and 2. Micah, Jonas, Micah, Nahum, Habakuk. Jonas, Micah, Nahum, Habakuk. Jonas, Micah, Amos, Jonas, Micah. Sorry. Sorry. Jesus' name. Jonas, Micah, Nahum. Okay. Ito sabi sa Micah chapter 5. Verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagbulan ay buhat pa noong unang panahon pa. You see? So ito yung kinote nila sa kay Herodes. So even the Jews who do not believe the Lord Jesus Christ as the Messiah provided an answer to Herod. And then itong si Herod na ito isang historical figure. Hindi po ito myth. Si Pontius Pilate, kaya isinasama siya sa Apostles' Creed natin, he is a historical figure. He is not a myth. Kaya nga, kapag ang simbahan mo, walang historical, walang historicity, madali lang pasubalian na ang sinasabi mong Diyos ay hindi totoo. Kasi wala kang historical backup na mai-back up sa claim mo. Kaya ganun, kaya nga yung ginagawa ng mga kapatid natin na yung iba't ibang mga sekta na nag-aatake sa atin sa Catholic Church ay umaatake sa atin sa Catholic Church na ganito-ganyan, marami silang atake sa atin. Pero itong mga sekta na ito ay sumulpot lamang kung kailan-kailan. Di ba? Yung pinakamadakilang sa atin, tagakwan is 1914. Yung iba, mga 80s lang, 80s, itinatag. Dito pa sa Pilipinas, local ito. Mostly 80s. Kung titingnan mo yung historical, hanapan mo sila ng kasaysayan, paano nila ma-connect yung kanilang sarili sa mga apostol, they cannot provide you. Although, ang isa meron. Ang Baptist, meron silang tawag na Trail of Blood. Meron akong aklat niyan. Kasi kapatid ko po, pastor. Pastor po ng Baptist. So, galing yung mga aklat na yun sa kanilang Bible School dito sa Pasig. Meron Trail of Blood sila na pinangahawakan na according to them, their church came from St. John the Baptist. Kung titingnan natin, oo nga naman, mas nauna pa sa St. John the Baptist sa Panginoon. Kasi siya yung forerunner. Pero nung isang beses, may nakausap akong dating pastor na naging security guard ng company namin. Yun yung claim niya, pinaniwalaan niya yung Trail of Blood. Ang sabi ko sa kanya, nung previous Sunday, kung naalala niyo, kung nagkapagsimba kayo, nung makita ni Juan Bautista ang Panginoon, ano ang sabi ni Juan? Behold, the Lamb of God. Sabi niya, siya ang kordero ng Diyos. Ano nangyari? Ang mga alagad ni Juan ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko sa kanya, there is no Johannine community na matatrace ka during that time. Then how can you claim you came from St. John the Baptist? Oh. So, itong mga sekta na ito na umaatake sa atin sa Catholic Church, there is no historical backup
para sa kanila. Then kapag ganyan, kapag ang makalaban mo sa debate ay mga atheist or mga agnostic, you can be easily smashed kasi wala kang historical backup. Even sa Bible. Di ba? Kapag ang Bible mo, sabihin mo lang, the Bible is the Word of God. How? Papaano? So you have to present for them as historical backup. Hindi pwede na i-claim mo lang the Word of God is Bible. The Bible is the Word of God. Who made the Bible? Di ba? Matatanong yun. Why the Catholic Bible is bigger or mas marami ang Biblia ng Katoliko kaysa sa Protestante? Matatanong yun. Di ba? So, babalik ka ngayon sa kasaysayan. Who made the Bible? The Catholic Church. Bakit ang Biblia ng Protestante 66? Martin Luther made it. Then, yung mga predecessor niya, ginanon lang yung ginaya nung nagpa-print sila ng Bible. Though, the original King James Version ng 1611 is merong deuterocanonical books na aklat na 7. But later on, totally na-remove na nila. Meron akong video sa profile ko dito sa TikTok. Ni-remove nila yung 7. Ni-remove nila yung 7. So, tayo, we still have 73 books. Ang mga Protestante, 66 books. Di ba? Kinakatakutan natin na numero yan. Kinakatakutan nila na numero yan. Bakit? Sabi daw nila kasi, ang sinusundan nila yung Palestinian canon. Kasi yung mga scholar ng mga Hudyo ay hindi nila kino-consider na part ng scripture ang Deuterocanon. Isa daw sa reason bakit hindi nila tinatanggap ng mga Palestinian canon ng mga Hudyo, ng mga rabbi, ng mga scholar, ang Deuterocanon or the second list kasi nakasulat ito sa Greek. But let us remember, prior pa man dumating ang Panginoong Jesucristo, ay nakaranas sila ng pagkasakop ng mga Griego. Kaya kung tututingnan natin, ang original manuscript, ang original na New Testament are written in Greek. And some parts are Aramaic and Hebrew. Di ba? Yun lang. But all of it are written in Greek. Bakit Greek? Kasi nung panahon na yon, parang katulad natin, di ba dati, when we are colonized by Spanish, ay may mga subject pa nga tayo na Spanish. Nakakalungkot lang, no? Sayang, bakit tinanggal? Then ngayon, gustong-gusto natin matuto ng Spanish. So, kasi Greek, ang common language being used during that time. So, hindi nila tinanggap, sabi daw ng Palestinian canon, ng mga rabbi nito, ng mga scholar, hindi nila tinanggap yung tinatawag na Alexandrian canon. Kasi dalawang canon daw yun. Alexandrian canon sa Alexandria, sa Egypt. And then, ang Palestinian canon na hindi nila in-include yung written in Greek na Deuterocanon, the second list. Tinawag ng mga Protestante itong Apokrypha. Ibig sabihin, Apokrypha is hidden. Pag sinabing hidden, pero ang gusto talaga nilang ibig sabihin is not inspired. Ito na. Why we will listen to those rabbi of Israel? Bakit natin sila pakikinggan kung anong canon yung susundin natin? They rejected the Lord Jesus Christ. And then kanina pa lang sinabi na natin doon sa Matthew 16 that the Lord Jesus Christ has established already a church. Anong sinabi doon sa Matthew 16? Upon this rock I will build my church. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose here on earth shall be loosed in heaven. The authority is already given to the church. Then we are supposed to listen to the church and not to those rabbi. Because the church
Because the Lord Jesus Christ has built the church and gave authority to the church. Then bakit yung mga rabay ang pakikinggan natin? So nagdetermine ang simbahan kahit nung si Martin Luther humiwalay sa Catholic Church noong 1517. Di ba, nung nagkaroon ng Council of Trent, pinagtibay muli ng simbahan that the Bible, the inspired Word of God, are 73 books composed of 73 books and not 66. Di ba, nakakatakot yung number na yun? 66. Ilan yung libro ng aklat mo? 6. 6. Sa atin, 7. Di ba, ang 7 is sa Jewish fullness, then 3. Parang makuan mo sa Holy Trinity. Oh, very, very meaningful. Kung 66, 6, kulang. Incomplete. Kulang. Di ba nakakatakot yun? Revelation 13. Yun yung kinakatakutan ng number. But, why? You hold on to that number. Sino ang pakinggan nyo? Di ba? Si Luther, siya yung authority? No, he's not. Nung naghiwalay na sa Catholic Church, ibig sabihin, nat-cut na yung authority niya. As a matter of fact. Kaya nga, di ba, may video din na, may post din ako na isang madre noong 1800 na naghanap siya ng simbahan sa Germany para sana magdasal, ay napasok daw siya sa Lutheran Church. Then, yung madre na yun, nagkaroon siya ng vision na nakita niya raw si Martin Luther sa impyerno. Ano ibig sabihin kapag natural, hindi yun kinukuha ng simbahan na kinoconsidered na hindi basta-basta kinoconsidered ng simbahan yun. Pero, kung totoo yung vision na yun ng madre na yun, na nakita niya si Martin Luther sa impyerno, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, God didn't approve what Martin Luther did, yung rebellion niya sa simbahang Katoliko. Then, ano mangyari doon sa mga predecessor niya? Di ba? Ano mangyari doon sa mga predecessor niya? Na makabasa lang ng English, Tagalog Bible, magtatayo na ng sariling sekta at iparehistro sa Securities and Exchange Commission. May pattern na. Mas paniwalaan ko yung vision ng madre na yun kaysa yung sinasabi nyo si Angelica Zambrano, yun na pinost sa YouTube, na ganito daw, mga bata, ganito, mga ganon. Sa atin, sa Catholic Church, hindi pa naman kinonsider ng simbahan yun na authentic vision yun. Ay, ganon ang simbahan, hindi basta-basta maniwala. Kaya nga dito sa atin sa Pilipinas, di ba, yung apparition sa lipa, ay kinonsider ng Vatican na hindi siya genuine. Maraming nagsama ang loob. Maraming masama ang loob. Pero kung tunay kang Katoliko, you will have to submit to the authority of the church. So yung mga kapatid, Pasko, ang simbahan, ang Holy Eucharist, ang simbahan, ang Holy Eucharist, then kapiyastahan natin ng ang Pasko, 3 na. Then, recently, araw na to, or kahapon ba, ngayon, kapiyastahan ng Santo Niño. Actually, kung bagason, parang i-associate mo, dapat piyesta ng Santo Niño is, yun yung Pasko. Pero bakit we separate it as sa Pilipinas lang ito mga kapatid. Very special sa atin, may approval ito ng Vatican na yung Santo Niño nakapiyastahan dito lang sa atin sa Pilipinas. Bakit? Kasi nung panahon na yun, pagdating ng mga explorer dito kasama ni Magellan at ng ibang mga misyonaring pare, ay may dala-dala silang imahe ng Santo Niño at ibinigay kay Ra Humabon at kay Reyna Juana ba yun? Sino nakakalam? Comment nyo. Diba? Na pag-isip-isip ko kagabi, na itong mga Cebuano ba na ito, mga native sa Cebu during that time, is they were persuaded to believe or they were being tinutukan ng
espada sa leeg para sumampalataya. Napag-isip-isip ko gabi, hindi ko pa nakalimutan natural, tagal na yung history. Prior pa man, sa tingin ko, dumating sina Magellan ay nagkaroon na ng vision or pangitain. Sina Raha Humabon, widely accepted Christianity in their hometown. Di ba? God can. Bakit yung mga Magi, pumunta sila sa Israel, sa Bethlehem para hanapin ang Panginoon? Because they have a dream, they have a vision about the coming of the King of the Jews. This King of the Jews is the King of Kings and the Lord of Lords. So, kapiyastahan ng Santo Niño, actually associated rin sa Pasko kasi very close pa. Pero kaya natin sineselebrate ang kapiyastahan ng Santo Niño kasi dala-dala nila yung imahe ng Santo Niño. Dala-dala nila yung imahe ng Santo Niño. Then, Raha Humabon and his mga subordinate, nag-convert sila, tinanggap nila. Do you think ganon-ganon lang? Most possibly, ay nanghusap sa kanila ang Panginoon kasi may language barrier. Pero alam nyo ba na though na may language barrier, di ba, ano nangyari sa Acts chapter 2? Di ba, nung Pentecostes, yung mga salita na hindi nila talaga sinasalita, ay nasalita nila at naintindihan sila ng mga Hudyo, ng mga tao, nung nakarinig sa kanilang mga sinasabi doon sa Acts chapter 2, di ba, during yung Pentecost. Noong panahon na yun, ginawa ng Panginoon para maintindihan sila. Despite there is a language barrier nang dumating ang mga Espanyol at mga Portuguese sa Cebu at nangaral patungkol sa Panginoong Jesucristo, do you think na hindi pinaintindi sila sa kanila ng Panginoon kung ano sinasabi ng mga Portuguese? That is why they accepted the Lord, the image of Santo Niño that represents the incarnation of our Lord Jesus Christ. Di ba? So, kasi God can. Yun yung nangyari nga sa Acts chapter 2. Yung Pentecostes, naintindihan yung mga salita na hindi naman talaga nila katutubong wika. Then sa Saint Mother Teresa, may isang instance daw na nangaral siya sa ibang lugar na hindi siya, ibang language. Pero nung nangaral siya, naintindihan siya ng mga tao that it seems she is talking to their own language. Yan yung gift actually, nasa 1 Corinthians chapter 12 yan. Yung gift of interpretation. Ginawa ng Panginoon. Si Saint, isa pang santo raw, si Saint San Vicente Ferrer. Yung nangaral siya sa mga lugar na kung saan ay hindi siya maintindihan pero nagkaroon siya ng yung gift of tongue na tinatawag. Yung language na hindi niya naman common sa kanya, ay yun yung sinasalita niya, naintindihan ng mga tao na nakakapakinig sa kanya. So, that is why we have the feast of the Santo Niño na associated sa incarnation of the Lord Jesus Christ. Kaya every time na makita natin yung imahe ng Santo Niño, it reminds us of the incarnation of the Lord. It reminds us of the incarnation of the Lord o pagkakatawang tao niya. Hindi yung utak mo parang kinukulong ng ibang mga pastor na kapag makakita ka ng imahen, Diyos-Diyosan. Anong mindset yun? Okay. Lastly, kasi magsaserve kami ngayon ang suppose na magla-live ako mamaya sa banal na misa namin. Ang regular schedule namin dito is 9 a.m. But magano kami ng 7:30, so malapit na 6 na pala. Haba na ako. 7:30 kami, kasi mag-change kasi yung kabilang chapel namin is Santo Niño Chapel. So they will be celebrating their feast of Santo Niño. So that is why na-change mo na temporarily yung schedule namin from 9
a.m. is naging 7:30 a.m. muna. So, maya-maya lang I will cut this live. But after, itapusin ko muna yung isa pa. Yung Santo Niño, Piyesta ng Santo Niño, Pasko. Di ba napakaraming bagay na iniwan ng Panginoon sa atin at ginagawa ang Panginoon sa atin para alalahanin natin siya, para maalaala natin siya. Pero kung ma-failed pa tayo to remember Him, katulad ng scripture reference natin kanina, Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 7, then pagdating ng Judgment Day, there will be no reason at all na we didn't hear about the Lord Jesus Christ. That is why hindi natin siya kilala. Ang isa pa, last na, is recently, biro mo katatapos na ng Pasko ng January 9, nag-celebrate tayo ng kapiyastahan ng Nazareno. Yung utak naman ng iba ng mga protestante na parang minindset ng kanilang mga pastor kapag makakita ka ng imahe, Diyos-Diyosan na. Although may mga video na akong ginawa dito about yan, pero ulitin ko lang. Di ba? Recently, January 9, nagkaroon tayo ng celebration ng Feast of Nazarene. Then ang iba, i-compare nila sa baka. Alam nyo, may mga professor na maglalagay lang ng picture sa board, then you have to explain in details everything what the picture is saying. Ngayon, ilagay natin ang baka. Ang baka, ilagay natin sa board. Enumerate mo ano yung baka. Masarap ang karne ng baka. Ang baka, kumakain ng damo. Ang baka, malakas ang resistensya sa init. Ang baka, pinapang-araro. Ang baka is mahal ang karne. Yun lang. I-post natin ang image ng Nazareno. Ang isipin lang ng iba ng mga protestante, yung mga na brainwash, Diyos-Diyosan. Yun lang. Pero hindi nyo ba nakita at nabasa sa Isaiah chapter 53? Ang Nazareno is nagdidepict or nagpapakita, nagpo-portray na suffering Messiah. Basahin nyo Isaiah chapter 53. He is the suffering Messiah. He was bruised for our iniquity. He was wounded for our transgression. Bakit itim? Kasi binugbog siya. Napaliwanag ko na yan sa previous video ko dito rin. At naipost ko na sa Facebook at sa YouTube ko. Black Nazarene ang title. So, ganun ang nangyari. It is about the suffering of the Lord Jesus Christ. Binugbog siya dahil sa ating kasalanan at sa bugbog na yun, kaya siya nangitim. Kasi mga Hudyo hindi naman talaga itim. Pero because of his bruises, mga bugbog, mga dugo na dumaloy sa kanyang mukha, nangitim ang Panginoon. Kasi beri mo, dinala siya naglakad sa papuntang Golgota. Tanghaling tapat. Yung dugo na dumaloy sa kanyang ulo dahilan dun sa crown of thorns, and then yung mga bugbog sa kanya, mga sampal sa kanya ay naglamog ang kanyang mga mukha. At grabing sugat sa kanyang likod that caused him to become black. Sino bang ano? Kaya nga kapag sinuntok ka, hindi brown black eye. Mangingitim. Kaya nga nung sa Station of the Cross, di ba? Nung pinahid ni Santa Veronica ang towel sa mukha ng Panginoon, ay nag-appear ang mukha ng Panginoon sa towel. Akala ko noon himala yun. But it is because of the blood in the face of the Lord Jesus Christ. So, ganun katindi. So, ganun kapag makita natin ang imahe ng Nazareno, it always remind us of how God loved for us. Basahin niyo Isaiah chapter 53. Kaya mayroon din ako video dyan dito sa TikTok ko sa profile ko, about sa Black Nazarene. Yung title ng kanta niya is Via Dolorosa ni Sandy Patti. Hindi yan Catholic Sandy Patti. Down the Via Dolorosa and the way Jerusalem. Andun yan. Basahin niya, hanapin niyo sa YouTube.
Via Dolorosa by Sandy Patti. Sa Tagalog, kinanta ni Dulce yung, yung ganda ng pagkakanta ni Dulce yung Sa Landas ng Pagdurusa. Hanapin nyo sa Tagalog, sa YouTube din, Sa Landas ng Pagdurusa. Yun yung background na inilagay ko. Then, inilagay ko yung caption or yung note na Isaiah chapter 53. Then, intindihin nyo yung kanta, then yung note sa Isaiah 53. Yun yung mga bagay-bagay na iniwan ng Panginoon para natin siya maalala. Remember Him. Alalahanin mo siya. Ulitin ko bago ako magtapos. Kasi we'll have to prepare ourselves sa pagsaserve. Sabi dito sa Ecclesiastico o Ecclesiastes chapter 12. Ang sabi dito, basahin natin, balikan natin mga kapatid. Hanapin nyo, buksan nyo sa Bible nyo. Mga Ngaral chapter 12. Basahin natin kung may Bible kayo dyan. Sabi dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga matuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka makakalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasa ang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa may bigay na ito. So that is by now. Shalom and thank you sa mga ilan na matyagang nag-touch ng screen, nanood. Maraming salamat sa mga nakinig. May God bless you. And then, maging yung mga passers-by lang or hindi man nag-touch ng screen yet na kinonsider to listen our viewpoint as a Catholic, why we need to remember the Lord and how God is good for us, that He left us things that we can't forget Him. So, shalom. A blessed Sunday to all. May God bless us all, mga kapatid.